Hello mga ka-Dora. So, nandito na naman tayo ngayon sa Dora's Point of Views, okay, POV. So, quick lang to. I don't know kung saan to aabutin, no, di ba? Kasi recently, may mga nabasa tayo, okay? Nabasa lang naman natin, no? Kasi wala naman tayo doon sa may Ateneo, di ba? Wala naman tayo doon sa admin nila, okay? So, but recently, may mga news na lumabas na yung isang player nila, si Kyle, how to pronounce the surname, Gamber, kasi half, ano siya, half foreign, so hindi naman siguro Gamber to, di ba? So, dinata na sa Gamber, okay? So, correct me if I'm wrong na lang, no? So, nag-sit out sa UAAP sa season 89, so hindi ko alam kung doon pa rin siya mag-aaral sa Ateneo or hindi lang siya maglalaro, no? So, for clarification pa to kung ano, kasi syempre hindi sila nagpapalabas pa ng ano, ng balita. Yun ang sinabi, hindi na maglalaro, tama ba? So, hindi din natin alam yung mga, kung ano talaga yung cause. Actually, si Kyle, malaking potential to kasi sabi nga nila, 3-pointers to, tapos magaling siyang maglaro, okay? So, may mga agam-agam, bakit siya hindi na maglalaro. So, wala pa naman sinabing lilipat siya ng school, lilipat siya ng kupunan, tawag doon, o lilipat siya ng ibang team. Pero, so, sayang yung galing niya kung hindi siya lilipat, tama ba? But may mga agam-agam kasi, bakit isa-isa silang umaalis? Actually, nabasa lang naman to ni Dora eh. So ang ano ko ngayon, yung point of views ko. Siyempre, hindi naman to point of views niya naman. So, point of views, kasi may kanya-kanya naman tayong point of views, ano. So, bakit sila isa-isang umaalis, isa-isang lumilipat, okay? So, definitely, yung gusto ng peaceful na laro, okay? Point of view ko lang to, Gusto ng peaceful na laro. Kasi medyo may pressure sa part ni Ateneo pag naglaro sila ngayon. So, hindi mo naman mapiprevent yung audience kung sino papasok. Kasi may pambili ng ticket yun eh, tama ba? So, hindi mo rin alam kung sino din yung pro at anti. Hindi mo rin alam kung sino doon yung talagang mag-cheer sa'yo o magbubu sa'yo. So, yun yung isa sa mga as player siguro, gusto niya lang talaga is maglaro. Gusto niya maging basketball player sa isang kupunan or isang school. But unfortunately, marami kasing sa nangyari, marami ng disturbance sa utak niya na meron dyan eh, maglalaro ako, what if ibu ako ng mga audience, diba? Kasali ako dun sa ibubu ng audience. So, syempre, hindi siya makapag-concentrate. Okay? Hindi siya makakapag-concentrate. As well as, after the game or before the game, syempre yung safety din nila yung naisip nila, tama ba? So, hindi naman po pwedeng lumalabas sila, pumapasok sila, na lagi silang guarded, okay? So, bilang simpleng tao, mayroon din naman silang buhay, di ba? So, may nightlife yan, may mga magmomall yan, manonood ng sine, so Spider-Man ngayon. So, paano sila di ba? Makakalabas na, like a normal person tulad natin, okay? So, paano sila magmomalling, paano sila magfa-family bonding, kung meron na, syempre, dahil sa bugso ng damdamin about nangyari kay Bobet at kay Adili. So, hindi natin din mapipigilan ng tao. So, you are one of the player or teammates ni Bobet. So, definitely, meron kang maririnig dyan na negative, maririnig na boo. Okay? Kung kahit na hindi naman ikaw yung nag-execute nun, hindi naman kasali or whatever. But, since nandun ka, expect mo na isa ka sa witness. Tama ba? Isa ka sa may alam sa totoong nangyari. Okay? So, nagulo ng buhay nila, in short. So, ngayon, lumalabas na sila sa isang, ilagay natin community. Lumalabas na sila doon kasi for the peaceful na buhay. Okay? Yung mga bata yan, gusto lang din naman maglaro. Okay? Definitely. So, kung marami kasi nasasabing most of them are involved in hazing or whatsoever, kung ano man yung mga hazing, kung sabihin na natin hazing ang nangyari. So, kung involved ka kasi o ikaw ang nag-execute nun, hindi ka aalis. Tama ba? Hindi ka aalis. Nandun ka lang sa kupunan nyo. Nandun ka lang. So, maaring hindi ka involved, pero as witness ka. So, gusto mo lang ng matahimik ng buhay, okay?
So, kung mayroon din kasi theory na nalunod or whatsoever dahil sa tawag doon sa team building nila. So, hazing is not ibig sabihin na nabugbugan or whatsoever kasi marami yan. Maraming ng hazing. Maraming ibig sabihin So, ayaw nila na magulong buhay, lumabas sila. Okay? Meron din na may alam sila, lumabas sila. Tama ba? So, dalawa yan eh. May alam sila, lumabas sila. So, meron din na gusto nila ng tahimik na buhay, lumabas sila. Okay? Kasi ayaw nila ma-involve in that kind of matters or usapan. Ganon. So, yun. So, pangalawa, okay, si Kyle, lumabas, meron ako nabasa sa mga columns or sa Facebook at mag-scroll ka ngayon. Okay? Hindi ko alam kung totoo to hindi. Kasi di ba nag-manage na kayo, nag-manage ng team or sabihin na nag-manage ng team or in behalf or of Coach Tab. Okay. So, ang tumatayo ngayon na coach or head coach, yung tatay ni Alas. Okay. So, si Coach Alas. Okay. So, nandun yung anak niya. Tama ba? So, after that, na turnover, so isa-isang lumalabas. So, this is only my point of views. Hindi natin alam kung totoong nangyayari yun sa loob o hindi. But, syempre, kanya-kanya tayong merong mga pananaw, So, meron ako nabasa doon na conflict of interest. Natural. Yan ang unang iisipin, conflict of interest. Kasi bakit? Kahit gaano ka kagaling. Okay? Kahit gaano alam mo yung creative sa court, o creative sa basketball, kahit gaano ka-artistic, kahit gaano ka kagaling, okay, skillful. Kung nandun yung anak niya, tayo bilang parents, sino yung una natin mapaburan? Siyempre yung anak. Okay? Pangalawan lang ng team. Tandaan yun lagi yun. Una talaga anak. Siyempre, mga Filipino, una talaga pamilya yun eh. So, ang nangyayari siguro kahit, what you call that, kahit pagaling ka, mababangko ka. Alam niyo, wag yung mababang ko. So, diyan ka muna. Papasok natin to yung anak ko. So, from time to time. Kasi bakit? Meron silang pinipicture out na siya yung magiging, siya yung magiging best player. Mga ganon. Rookie. O mapopromote sa ibang ng Gilas. Or up to PBA na tayo. O international. So, syempre, bilang parent, uunahin mo yun. Okay? Naintindihan ko naman yung partner kasi parent din ako, di ba? So, siguro kung ako din nag-handle, ganun talaga mangyayari. So, may tawag talaga doon na conflict of interest. So, hindi mo masasabing wala. Kasi, balik-balik tayo natin ang mundo, uunahin mo yung anak mo, okay? So, uunahin mo sa first 5 hanggang sa mapagod matapos. Syempre, siya yung mapapriority. In short, ganon. Priority. Kaya pag-apply ka nga ng trabaho ngayon ang tatanungin sa'yo, sino, bakit mo dito? May pamilya ka ba dito? O, di ba, uunahin ka kuha? Kung ikaw naman na walang pamilya doon at walang syempre, least priority ka. Tama ba? So, mga ganon. So, ayun pa kaya na nandun na tayo sa malakihang event. So, that's why, medyo isa-isa silang nag-aalisan. So, in my own opinion lang naman to, So, opinion lang yun ni Dora, So, nasa sa inyo kung pareho tayo ng opinion o nasa sa inyo kung yun ang paniniwala nyo rin. O, diba? Kasi, sabi ko nga, may kanya-kanya tayong opinion. Tama ba? So, siguro, in fairness naman, kay Coach Tab, kahit nasabihin namin negligence siya ng isa nangyari na hindi natin alam kung anong pumasok sa utak niya, bakit doon siya nagpa-team building. So, siguro, in fairness naman kasi sa kanya, kaya siguro, na gusto siya ng ibang mga mahinahandle niya. Kasi, ang nakita ko at nabasa ko, fair siya magbigay ng trato when it comes to laro, okay? So, fair. Ibig sabihin, ikaw pasok ka, and then next ikaw, then next ikaw, then next ikaw. So, lahat nabibigyan ng chance or opportunity na makapaglaro. So, lahat equal. Tingnan niyo mabuti ha. Kasi, syempre, ngayon, yung coach is may anak doon sa player, then si Coach Tab is foreigner, wala siya namang doon, wala siyang pakialam doon. Ang kanya lang is ginagawa siguro yung trabaho niya, gusto niya maging pinakamagaling ng player niya, gusto niya yung the best yung kanya mahawakan o makakarating kung saan man makakarating yung mga international events yung hinahawakan niya. So kaya siguro gusto niya talagang training pang sundalo whatsoever kung ano nangyayari sa kanya, the way na mag-train siya. But siguro yun yung mga umaalis isa-isa. Okay, pangalawang POV ni Dora. Kaya umaalis. Okay. Aside from conflict of interest. So siyempre nandun na yun, lalabas na yun yung conflict of interest. Nagtago na nga kami
ng details. Okay, details as witness. Kung ano man nangyari. Kasi tahimik sila eh. Siyempre tahimik sila. Ayaw magsalita. Naintindihan natin mga bata yan. So, nandun yung takot, nandun yung kaba. Kaba dahil once na magsalita ako, wala na ako ng scholarship, lilipat ako ng ibang, school. So, matatag yung school ko when it comes to sports. Okay? Lahat nabibigay. So, new adjustment na naman pag lumipat ako. Pangalawa, pag nagsalita ako, may threat ako. Tama ba? Okay. Ngayon naman, ang nangyayari, bakit isa-isa umaalis? Okay. Isa-isa lang lumilipat, nagda-transfer. Ang iba dyan, guys, minsan hindi na naaatim yung konsensya na tinatawag. Konsensya ba? Na tinatawag. Okay. Sabi ko nga sa inyo, kung ang nag-execute, kung hazing man yun ha, nag-execute, hindi siya aalis. Doon lang siya. Bakit? Kasi nandun siya sa protektahan siya ng, ng organization o protektahan siya ng kung ano man may hawak sa kanyang school. So, yung aalis na yan, may alam. So, may alam siya. Hindi niya ma-take na, my God, maglalaro ako. Alam mo yung binabagabag ka ng konsensya mo na wala ka naman dun, wala ka naman kinalaman dun, hindi ikaw ang nag-execute dun, pero may alam ka. So, hindi ka makakapaglaro ng maayos, plus pa, merong conflict of interest dahil nababangko ka, dahil hindi napapakita yung galing mo kasi meron talagang igagawing star player. So, nandun yung tampo. Nag-keep na nga ako ng sikreto. Ako pa yung bangko. Ganon, ganong eksena. So, natural talaga hindi sila mapapriority. For sure yan. So, isa-isa na yung aalis. Isa-isa na yung aalis. Okay? So, once na medyo may nakulangan lang dyan ng pakikitungo, pakikisama, may sama na agad ng loob, aalis na, lilipat na. But for sure, kung may involve man, if ever, may involve man, o may gumawa man, kasi sinasabi nilang hazing, o may, di ba may tsoryang binugbog, may tsoryang nalunod lang, may tsoryang aksidente lang. So example, nandun na tayo sa tsoryang binugbog, kasi newbie, ganon, okay? May fraternity, whatsoever, mga ganon. So nandun na tayo. So, kahit hindi siya nag-execute, pero nakita niya, o kaya may alam siya, hindi ka makakatulog eh dahil nandun ang sagot sa iyo. Isa ka sa may sagot, isa ka sa may detalye. So, tapos pagdating sa court, sa basketball court, sa laro, hindi ka na pa priority, hindi ka na bibigyan ng chance. So, andun na yung tampo, andun na yung aalis ka, andun na yung lilipat ka dahil may alam ka eh. May alam ka. So, gusto mo ng tahimik na buhay. Gusto mo ilayo yung sarili mo para makakonsentrate ka. Gusto mo bigyan yung sarili mo ng chance na, alam mo yung basang-basa ka na sa ulan. Gusto mo namang matuyo. Ganon. Gusto mong umahon sa basa. Gusto mong matuyo. Kanya lang, kung doon ka pa rin nakalublob na yon, nandun yun sa paikot-ikot sa mind mo ang nangyari. Let's be fair, bata nga naman sila. So, andun pa yung nakadikit pa sa utak nila na nakita nila lunod na hindi kasi normal yung nakakita sila ng namatay, whatsoever. So, di ba, andun yung gabi-gabi iniisip nila yun. Pagbukas mo pala ng Facebook, makikita mo na yun. Diba? Puro mukha ni Rene, ni Divine. So, paano pa kaya kung may alam ka? Diba? Paano pa kaya kung may konting detalye ka nalalaman? So, ang gagawin mo, sabi nga nila, lumabas ka sa comfort zone mo. Sabi nga nila, diba tayo pag medyo stress tayo, aalis tayo, pag nature trip tayo, whatsoever, para matanggal yung stress. Ganun. Ganun guys. Ganun yung teorya ko, diba? So, dalawa lang yan, kaya sila nag-iisa-isang umalis. Point of view ko to. Una, for the conflict of interest. Okay? Pangalawa, may alam kasi sila. May konting detalye silang alam. Okay? So, kung ano man yung nalalaman nila, hindi din natin alam. Sila lang din na nakakaalam. Kaya nga, di ba, ang mga players na serve as witness. Okay? Witness kung ano talaga yung anong nangyari. Ang totoong nangyari. Okay? Kasi, I think, third time ko nang pumunta sa lugar na yon, guys, wala kang mapupulot na na ebidensya. Ang may hawak na ebidensya doon, buhangin, dagat, at ulap. Wala kang mapupulot na ebidensya. Hindi ka na mapapasukin sa resort. Pumasok ka doon sa nila, sa LGU nila, hindi ka naman sasabihin, hindi naman mag-discuss about sa'yo kasi in the first place, hindi ka naman authority, hindi ka otoridad, hindi ka NBI, hindi ka CIDG, or hindi ka wala kang papel sa kaso. Pumasok ka dun sa rescue team, sa MDR, remove nila,
Hindi magsasalita yun. Hindi ka naman parte ng investigasyon. Pumasok ka sa ospital, magtatanong ka, lalo hindi magsasalita yun kasi may confidentiality. Okay? Non-disclosure. Ganon. So, sa resort, hindi ka na papasukin. Oo, nagka-picture nga lang kami doon sa harap. Pero, syempre, hindi ka pwede magtanong, di ba? Kasi may proper place para ilatag ang ebidensya. May proper place para sa mga tanong na yan, okay? At may proper person para magtanong sa mga yan, okay? So, isa lang naman ang hinihiling natin justice kay Rene at Divine. So, sana, kahit marami tayong point of views, marami tayong theory, alam nyo ba guys, isa lang ang hinihingi natin. Sana ibigay na ni Lord yun. Yung hinihingi nating justice para kay Rene at Divine. Para matahimik na sila, matahimik na yung pamilya nila. Okay? So, at the same time, anong tawag dito? Mag-abang-abang tayo sa mga laro, mag-abang-abang tayo sa mga... So, oras lang ang makakapagsabi ng totoo. Sa tamang oras at panahon, talaga lalabas ang katotohanan isa-isa. Isa-isa nating tingnan. Ganun. Makikita natin yan. Isa-isa. Ano lang naman to natin tinitingnan na natin. So, by the way mga Kadora, don't forget to like, to share, to follow, and to subscribe, okay, sa YouTube channel ni Dora, okay? And hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga bago nating mga vlog, okay? So, again, bye-bye mga Kadora. Thanks for watching and goodbye and God bless.